Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may dalawang bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 na taon. Kaya't nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya't yan po ang aming ginawa. Nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, kung kami pupunta, magse-survey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung baga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung kanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po, kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF, binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa 1 taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung ang tawag Socio-Civic Development Program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong nyo sa congresswoman ninyo, inggit na inggit yung mga congressman Sabi, buti pa yung local, nabibigyan. Kami, wala pa kami nakukuha. Kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon, gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholars. Sila tawag ngayon yung nandun kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan ay magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay.
At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yun po ang aming, yung natira, yung isa pang kalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot na sa Basta kayo na ang bahala. Dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng diin sa programa na ito. Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari natin gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At hindi ko po nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategiya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahanin, basta alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay nagsimula yan para sa mga nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin, na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila, dahil nakita namin, isa sa nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Siyempre, alam natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan. Yung YAKAP program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman nandyan na sila. Sige, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology,
para tsaka mga nutritionist po para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulong, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila at yun ang katungkulan ng pamahalaan na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng siyempre mga magulang gusto nilang magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga para-paraan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't wag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal ng mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Iyon lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.